Sa bawat tao, may dalawang bersyon ng sarili, ang self na may gusto, at ang self na talagang sumasaya. At kadalasan, hindi sila magkaibigan. Minsan, iniisip natin na kapag nakuha natin ang isang bagay, bagong gamit, bagong status, bagong relasyon, bagong achievement, siguradong sasaya tayo. Pero pagdating ng araw, parang may kulang pa rin. Dito pumapasok ang tinatawag na satisfaction gap, ang puwang sa pagitan ng inaakala nating magpapaligaya sa atin, at ng tunay na nagbibigay ng kapayapaan sa isip at puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit may ganitong puwang, bakit hindi nagtatagpo ang expectations at reality, at sa dulo ng video, magbibigay ako ng mga paraan kung paano mas magiging malinaw ang pagkilala sa mga bagay at pangyayaring talagang may meaning sa buhay mo. Isipin mo ito, may isang taong gustong-gusto ma-promote. Ginawa niya lahat, nag-overtime, nagpakapagod, at halos ibuhos ang buong pagkatao niya sa trabaho. At nang dumating ang araw ng promotion, oo, masaya siya, pero sandali lang. Pagkalipas ng ilang linggo, parang balik ulit sa normal. Mas mataas ang sweldo, pero mas mataas din ang pressure. Mas mataas ang posisyon, pero mas mabigat ang responsibility. Akala niya ito ang magpapasaya sa kanya, pero nung nakuha na niya, nagtanong siya, ito ba talaga ang hinahanap ko? Ito ang isa sa pinakamalalim na problema ng modern life. Marami tayong hinahabol, pero hindi natin naiintindihan kung bakit natin sila hinahabol. Ang utak ng tao ay wired para maghangad, maghanap, at mag-abot ng mga bagay na wala pa sa kanya. Pero hindi ito automatically nangangahulugan na yun din ang mga bagay na magpapaligaya sa atin. Ang gusto natin ay hindi laging tugma sa kailangan natin. Ayon sa behavioral science, ang pleasure at satisfaction ay magkaibang proseso. Ang wanting ay tungkol sa dopamine, yung anticipation, yung excitement, yung thrill bago makuha ang isang bagay. Pero ang liking at contentment ay galing sa iba pang sistema ng utak, at mas malapit sa peace kaysa sa thrill. Kaya minsan, kahit gaano kakasabik bago mo makuha ang isang bagay, hindi ibig sabihin noon na magiging masaya kapag nakuha mo na. Isa pang malaking dahilan ng satisfaction gap ay ang social comparison. Ang gusto natin ay madalas hindi galing sa sarili nating pangangailangan, kundi sa mga nakikita natin sa paligid. Kapag lahat ng tao may bago, gusto natin meron din. Kapag trending ang isang lifestyle, gusto natin makibagay. Kapag nagtatagumpay ang iba, gusto natin sumabay. Hindi masama ang maging inspired, pero nagiging problema ito kapag ang standards natin ay hindi nagaling sa sarili nating values, kundi sa expectations ng society. At dahil dito, maraming tao ang naliligaw. Akala nila gusto nilang yumaman, pero ang totoo gusto nilang maging secure. Akala nila gusto nilang sumikat, pero ang totoo gusto nilang maramdaman na may halaga sila. Akala nila gusto nila ng relationship, pero ang totoo gusto nila ng emotional safety. Kung tutuusin, karamihan ng gusto natin ay hindi hinahanap ng puso, kundi hinihingi ng pressure, ng ego, at ng takot na mapag-iwanan. May isa pang layer dito, emotional misprediction. Hindi tayo magaling manghula kung ano ang magpapaligaya sa atin. Akala natin mag-e-enjoy tayo sa isang bagay, pero pag nandoon na, hindi pala. Akala natin sasaya tayo sa bagong lifestyle, pero stressed pala. Ang utak ay mahilig sa fantasy version ng future, hindi sa totoo. Kaya madalas, may mismatch sa pagitan ng ini-imagine nating happiness at ng actual na nararamdaman natin. Kung iisipin mo, hindi naman tayo kulang sa oportunidad, kulang tayo sa pag-unawa sa sarili. Hindi lahat ng pangarap ay para sa atin, hindi lahat ng kagustuhan ay galing sa totoong pagkatao natin, at hindi lahat ng hinahabol ay magdadala ng kapayapaan. Kaya napakahalagang mapansin kung kailan ka talaga nagiging masaya. Hindi yung masaya dahil may bago kang nakuha, kundi masaya dahil may nabawasan sa isip mo. Hindi yung masaya dahil may achievement, kundi masaya dahil may katahimikan. Hindi yung masaya dahil may pagkapanalo, kundi masaya dahil may meaning ang ginagawa mo. At dito nagiging mahalaga ang pag-pause. Kapag tumigil ka, huminga, at tinanong ang sarili mo, ito ba ay gusto ko dahil ako ang may gusto? O dahil iniisip kong dapat gusto ko ito? Doon mo mas makikilala kung alin ang nagbibigay ng tunay na satisfaction at alin ang ilusyon lang ng utak at ng society.
Ang tunay na trick dito ay hindi ang habulin ang lahat. Kung minsan, mas mauuna kang sumaya kapag pinili mo ang kukunin mo at pinili mong bitawan ang hindi naman talaga nagbibigay ng meaning sa'yo. Mas kaunti, mas malinaw. Mas malinaw, mas payapa. At kapag payapa ang isip, doon nagsisimula ang satisfaction na hindi madaling mawala. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.